Ibaba mo siya ng 03 ulit. Ito. Ayan. Pinutin mo. Baba ulit. Sa taas. 04. 04. Okay, ang ano niya, error niya ay 04. Yun oh. Sige pa sir, hanapin natin. Sige pa. Hanggang mag-0, hanggang bumalik siya sa 00. 07. Dalawa na tayo. Sige, dalawa na. Sige pa sir. Sige sir. Mahaba-haba yung marami-rami yan sir. 2,000 years later. Okay, so pinull out po muna natin to sa kanyang unit no para ma-check nga natin. So nandito tayo sa San Jose del Monte, Bulacan sa may Gaya-Gaya. Okay, so ganito po no, tips ko lamang sa ating mga kababayan na technician na kapag kayo naka-encounter ng 04, 07, mag-focus po kayo sa outdoor unit. Okay? Ibig sabihin wala pong problema sa ating indoor unit. Tama sabi mo. Tips ko lamang po sa inyo yan ha. Pag 0407, mag-focus po kayo sa outdoor unit. Saan? Ito po. Kasi ang 0407, itinuturo po na ang tinuturo po niyan ay yung power supply. Okay? Then yung ating IPM. Yan. 0407. So may nakikita po tayong ano dito, rectifier. Ayan. So hahanapin nyo po yung kanyang positive. Okay? Yung positive na terminal, ito po yan ha. Yan o, ito po. Yan. Ito po, positive. Ito naman negative. Okay? Positive tsaka negative. Ito yung ating AC input. Ito yung ating DC output. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, i-check nyo po muna yung kanyang rectifier. Kasi ang problema po niyan ay power supply sa outdoor unit kaya hindi gumagana yung ating compressor. Okay, nakaset po tayo sa buzzer. Ito, nakaset po tayo sa buzzer. Yon. So ito yung ito yung positive, ito yung negative. So mag-forward bias po muna tayo ha. From positive to positive, negative to negative. Dapat meron po siyang buzzer. Yan. Yan. Yun. So, ibig sabihin, yung ating forward bias ay okay. So, pagpapalitin ko po, yung positive magiging negative. Pagpapalitin natin. So, dapat wala na po tayong makikitang o maririnig na buzzer. Kasi pag may buzzer, ibig sabihin, may problema ang ating rectifier. Okay? So, tingnan natin. Dapat wala nang buzzer. Okay? Ayun oh. Shorted po yung ating AC. Ayan. Ulitin natin. Wala. Ayan. Shorted. Yun oh. Yun. So, ibig sabihin, shorted yung ating rectifier. So, pangalawa natin i-check, malinaw pa sa tubig kanal na may problema ang ating rectifier. So, susunod, tingnan po natin yung ating diode. Ayan. Okay? Then, reverse natin. Dapat wala. Yun. So, ibig sabihin, pangalawang problema ay yung ating diode. Pangatlong i-check natin itong ating IPM. So sa IPM, maraming uri ng pag-check. Ititingnan po natin yung ating filter capacitor. Ito po yung negative. So maraming uri ng pag-check dyan. Depende kung itong gusto mong gamitin or ang ating digital. So umpisahan na natin. Itong negative side ng ating capacitor, i-check po natin to. Yan. Pero syempre, kiskisin nyo po. Yan. Yan. Okay. The negative terminal ng ating capacitor. Yan, yung ating capacitor negative side. So ilalagay natin sa ating negative din. Tingnan natin from U V, ayun no, open. Ulitin natin. U V W. Ayun. U V W. Ayan. So, ibig sabihin, open na rin po ang ating rectifier, IPM mga kamaster. Ganun lamang ho kasimple ha. Ganun lamang ho kasimple. Kasi, nilinis po ito ni sir. Okay? Pero without knowing na kailangan palang balutan, i-isolate yung mga inverter board, yung mga dapat mabasa. So, ang nangyari kay sir, linis lang siya ng linis hanggang sa aminado naman si sir na talagang mukhang nabasa niya nga yung yung kanyang yung unit, yung inverter board na ito. At ang pagkakamali niya ay pinandar niya agad. So, yun. So, sabi ko, sa mga susunod pagkakataon, magiging mas maingat na tayo. Okay? So, ulitin ko, nandito lamang ho tayo para ipaalam sa inyo, okay? Sa inyong mga technician at sa mga customer na kapag kayo ay naka-encounter ng 04, 07, mag-focus po kayo dun sa outdoor unit. Dahil wala pong problema ang ating indoor unit, ha? 04, 07 ang error. Kaya napakahalaga na kapag kayo ay nasa site, i-recover nyo po muna yung history ng error sa ating remote. So napag-alaman natin kanina at tinuro natin kay sir sa ating minamahal na customer kung paano mag-recover ng history ng error. At nakita natin kanina 0407 ang error. So sabi ko, mag-focus tayo sa outdoor unit. At ito na nga po ang naging issue. Kasi sunog po ito, sunog.
sunog po yung ating terminal ng IPM dahil nga po malaki ang posibilidad na nabasa. Ganun lamang ho kasimple ha sa pag-check ng ating IPM. Maraming paraan pero shortcut method lamang ho ito. Nakaset tayo sa buzzer, yung ating filter capacitor na may negative side, doon po natin ilalagay ito ha. Yan. Negative, negative. Okay. Then ito naman forward bias tayo ha. Yun, meron. Ayan, wala. Ayan o. Okay, wala. W, meron. U, meron. V, wala. W. Okay, ganun lamang ho kasimple mga kamaster. Okay, so ang problema ho nito, rectifier, okay, yung ating diode, yung IGBT, okay po. Okay, walang problema ang IGBT. At ito namang ating IPM. Tatlo ho ang problema ha, mga kamaster, kapag kayo naka-encounter ng 0407, alin man ho sa tatlo, sira po yan. Okay? At nag-uugat po yan sa saan? Sa paglilinis. Okay? Pangalawa, nilanggam yung ating IPM. Pangatlo, pinasukan po siya ng yung butike. So, may kinalaman po yan sa ating power supply. Okay, mga kamaster, si Sir nga, nag-DIY ulit. Pinalitan niya po ng ambient sensor yung ating, ito, bumili si Sir ng ambient sensor, pero hindi naman po yun ang problema. Ito po. Bumili si Sir ng ambient sensor sa online, akala niya yun po yung problema, pero hindi po yun ang naging issue. Okay, ito po. Ang problema po niyan ay ito ho, IPM, diode at saka rectifier mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa inyo lahat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.